paano kung yung pinakamasipag at pinakadedikadong tao sa opisina ninyo, yung laging unang dumarating at huling umalis? Yung laging andyan, di ba? O yung laging maasahan, paano kung siya pala yung pinakamalapit sa isang matinding breakdown? Nakakagulat isipin yan eh. Sobra. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, habang nagko-commute ka man o kaya nagkakape habang nakatitig sa sandamakmak na unread emails mo ngayon. Pamilyar na eksena yan para sa marami. Totoo. Pag-usapan natin ngayon kung bakit ang mismong dedikasyon na ipinagmamalaki mo ay posibleng ang mismong sumisira sa kakayahan mong magpatuloy. Ang layunin natin sa pagtatalakay na ito ay baguhin talaga ang pananaw mo tungkol sa resilience o yung katatagan. Kasi maling-mali yung pagkakaintindi natin dyan minsan eh. Ayun, babasagin natin yung ideya na ang walang tigil na pagtatrabaho ay katumbas ng katapatan. Titingnan natin kung bakit ang pahinga ay hindi isang premyo na ibinibigay lang kapag tapos na ang lahat ng trabaho. Isa siyang pangangailangan. Okay, imayin natin ito. Kasi sa totoo lang ang tingin ng karamihan sa burnout ay isang malaking pagsabog. Parang pelikula, di ba? Isang araw, bigla ka na lang iiyak at hindi makabangon? Eksakto. Pero malayo iyon sa katotohanan, hindi ba? Malayong malayo. Kasi ang pinakamapanganib na bahagi ng burnout ay madalas, sa labas, kamukhang kamukha ito ng kahusayan o competence. Wait, kahusayan. Parang ang galing mo pa yung tingnan. Oo, hindi ito isang biglaang pagsabog na may kasamang mga sirena at drama. Ito ay isang tahimik na pagguho. Parang erosyon. Ang taong paubos na ay patuloy pa ring pumapasok sa trabaho, patuloy na sumasagot sa mga mensahe sa Slack o email ng madaling araw. Yung nag-aasikaso pa rin ng pamilya na parang walang problema. Tama, walang nakakapansin na may mali. Pero sa loob, unti-unting namamatay ang apoy. Yung dating taos-pusong pagdadasal o pagdinilay, nagiging parang mechanical na checklist na lang. Nakakalungkot isipin yon. At yung pagpapakita ng habag, yung compassion sa mga taong katrabaho o inaalagaan mo, imbes na natural itong lumabas, nagiging isang napakabigat na pasanin na siya. Ang nakakabigani rito ay hindi ito problema sa schedule. Nagsisimula ito sa isang theology problem bago maging scheduling problem. Alam mo, parang battery ng smartphone natin yan eh. Kasi 'di ba, alam mo yung pakiramdam na titingnan mo ang screen, nakasulat doon may 20% pa. Oo, tapos isipin mo, kaya pa nito hanggang makauwi. Kaya kampante ka. Tapos sa isang iglap, nag-black screen na lang bigla. Patay. Wala man lang warning. Wala. At kapag inisip mo, hindi naman iyon namatay dahil sa uling app na binuksan mo. Namatay iyon dahil yung mismong battery health sa loob ng device ay matagal nang sira. Yung mismong kapasidad niya na mag-ipon ng enerhiya. Eksakto. Matagal nang nasira dahil sa paulit-ulit na maling pag-charge at pag-overuse. Gumagana siyang tingnan, nakakapag-scroll ka pa, pero sa loob, sobrang nipis na pala ng kapasidad. Saktong-saktong paglalarawang iyan. At kaya ito tinawag na theology problem kanina. Meron tayong malalim na paniniwala na kailangan nating maging parang Diyos, na dapat kaya nating solusyonan ang lahat. Na bawal tayong mapagod, ganun ba? Oo, na bawal mapagod at dapat laging available. Ang trahedya dito, yung mga taong pinakamadalas tamaan neto ay hindi yung mga tamad. Sila yung mga taong labis na nagmamahal sa kanilang misyon. Madalas nilang ipagkamali ang totoong pagsasakripisyo sa pagbura sa sariling pagkatao, yung tinatawag na self-erasure. Grabe yung self-erasure. Pero kung ang pagbura sa sarili na ito ay ganoon kasira, bakit patuloy natin itong ginagawa? Hustle culture lang ba ito na nagsasabing kailangan nating magpakapagod para umasenso? O baka may mas malalim na psychological reward tayong nakukuha? Sa tingin ko may nakukuha tayong validation eh. Kasi para pakiramdam ko minsan, parang ang sarap sa pakiramdam na sabihing sobrang abala ka. Parang ang importante mo. Oo, nakakakuha tayo ng peking halaga mula dyan. At kung titignan natin ang kasaysayan at tradisyon, maihalin tulad natin ito sa konsepto ng ekonomiya ni Paraon. Yung sa lumang Ehipto ito, di ba? Tama. Sa sistemang iyon, paano ba sinusukat ang halaga ng isang alipin? Sa dami ng laryo o bricks,
na nagagawa niya araw-araw. At ang masaklap dito, palagi itong humihingi ng mas marami. Walang katapusan. Walang katapusan talaga. Kahapon nakagawa ka ng 100 laryo, ngayon inaasahan na gagawa ka ng 120. Minsan, tatanggalan ka pa ng mga materyales para gawin iyon. Kumbaga kapag ganito ang takbo ng isip natin, ang halaga nating bilang tao ay nakatali lang sa kung ano ang kaya nating i-produce. Eksakto. Tayo yung alipin sa sarili nating kwento. Kaya pala ganun na lang ang bigat ng konsepto ng Sabbath o yung pamamahinga sa Biblia. Hindi lang pala ito basta day off para makapanood ng Netflix o makapag-relax. Hindi lang siya simpleng bakasyon. Oo ang pagpahinga pala ay isang tahasang pagsuway, isang pagpoprotesta laban sa ekonomiya ni Paraon. Sinasabi mo sa sistema na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa dami ng emails na nasagot ko ngayon. Isang matapang na pahayag yan. At nakikita natin ito mismo sa ginawa ni Jesus, di ba? Sa Marcos Kabanata 6, inanyayahan niya ang mga disipulo niya na lumayo sa mga tao at magpahinga. At iniisip ko, nung umalis sila, paniguradong marami pa ring may sakit sa pila. Malamang hindi naman nauubos ang problema eh. Di ba? Marami pa rin may nagugutom. Pero hindi niya hinayaan na ang dami ng pangangailangan ng iba ang magdikta ng kalendaryo niya. At yan yung nakakalimutan nating madalas. Hindi naging alipin si Jesus sa pangangailangan ng madla. Ang pamapahinga ay nakatanim sa mismong disenyo ng paglikha natin. Hindi ito idinagdab para lang sa mga taong mahina ang katawan. Pero teka lang, i-pushback ko ng konti iyan. Kasi napakagandang pakinggan yan sa teorya. Pero para sa iyo na nakikinig na may 3 anak na pinapakain. Mahirap nga yan. O kaya may deadline ka bukas na magdedetermina kung matatanggal ka sa trabaho o hindi. Paano yan? Paano mo sasabihin sa isang ina o sa isang nag-iisang breadwinner na magpahinga? Kung alam nilang sa oras na huminto sila, may mga buhay na babagsak. Valid na valid ang takot na yan. At totoong mga pressure na iyon, hindi natin pwedeng baliwalain yan. Kasi hindi ba nakonsensya yung tao kung unahin niya ang tulog kaysa sa responsibilidad niya? Oo, andun yung guilt. Pero kung ikukonekta natin ito sa mas malaking larawan, kailangan nating suriin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng patuloy nating pagtutulak sa sarili natin, lampas sa limitasyon. Ano ba talaga yung nangyayari sa atin doon? Ang paghingi ng pahinga sa gitna ng matinding pangangailangan, ito ay isang mapagpakumbabang pag-amin na hindi tayo ang tagapagligtas. Hindi ikaw ang mesaya ng opisina ninyo. Wow! At hindi ikaw ang nag-iisang sumusuporta sa mundo. Kapag huminto ka para matulog kahit marami pang hugasin o pending na trabaho, sinasabi mo na patuloy na iikot ang mundo kahit nakapikit ka. Ang paghinto ay isang gawa ng pagtitiwala, hindi katamaran. Hindi ikaw ng tagapagligtas. Parang minsan, kailangan talaga natin marinig yan ng paulit-ulit. At dito na magiging sobrang interesante ang usapan. Kasi kadalasan kahit isipin natin sa utak natin na kaya pa natin, yung physical na katawan na natin na nagrereklamo eh. Tama, the body keeps the ledger, ika nga. Ayun. Kasi madalas nating i-treat ang kaluluwa natin na parang multo, di ba? Parang lumulutang lang sa paligid, habang ang katawan ay parang makina na ginagamit lang natin para magtrabaho. Magkahiwalay ang tingin natin sa kanila. Pero magkadikit yan eh. Nakatira ang kaluluwa sa katawan. Ang pagtulog at pagkain, lumalabas ay kasing espiritual pala ng pananalangin. Walang duda dyan, hindi pwedeng i-manage ng mag-isa ang kaluluwa nang hindi kasama ang katawan. Kadalasan, ang ating pisikal na katawan ang unang nakakaalam ng katotohanan na ubos na tayo, matagal pa bago ito aminin ng pride natin. Oo nga, ma-pride tayo eh. Kaya bago mo pa ma-resize na burnout ka na mentally, nagre-rebelde na yung katawan mo. Nagpapakita ito sa pamamagitan ng paninigas ng mga balikat. Yung parang laging nangangawit. Oo, pati yung hirap sa pagtulog kahit sobrang pagod ka na. At meron pang tinatawag na anhedonia. Ano yung anhedonia? Ito yung isang pakiramdam ng pagmamanhid. Nawawalan ka na ng gana sa mga bagay na dating nagpapangiti sa'yo. Kaya yung kakulangan sa tulog, nutrisyon at galaw, hindi lang ito mga secular na issue.
Bahagi ito ng pag-aalaga sa espiritualidad. Alam mo, naisip ko tuloy yung kwento tungkol kay Propetang Ilyas sa Biblia. Pamilyar ka siguro dun sa kwento kung saan katatapos lang niya ng isang napakalaking tagumpay. Literal na nagpababa siya ng apoy mula sa langit. Oo, napakatinding tagumpay nun. Pero pagkatapos nun, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot at depresyon. Tumakbo siya sa disyerto, bumagsak sa ilalim ng isang puno at nanalangin na sana mamatay na lang siya. Ubus na siya eh. Sobrang pagod na siya. At yung naging tugon ng Diyos doon ang palagi kong binabalikan. Kasi hindi siya pinagalitan, hindi siya binigyan ng motivational speech o sinabihan na, kayanin mo yan, mahina ang pananampalataya mo. Hindi siya ng guilt trip. Oo, walang ganun. Anong ginawa ng Diyos? Pinatulog siya at binigyan ng mainit na tinapay at tubig. Pinatulog ulit. Tapos pinakain ulit. Isang napakagandang halimbawa niya ng sinasabi nating nutrisyon, bago direksyon. Bago ayusin ng Diyos ang teolohiya o ang mindset ni Elias, inayos muna niya ang biolohiya nito. Inalagaan ng katawan muna. Tama. Kadalasan kasi kapag may nakikita tayong taong dumadaan sa burnout, ang una nating instinct ay bigyan sila ng payo. Gusto nating ayusin ang problema nila gamit ang lohika. Bibigyan pa natin ng 3 points kung paano mag-move on. Eksakto. Pero madalas, hindi nila kailangan ng panibagong insight. Ang kailangan lang pala nila ay 8 oras na tulog at isang masustansyang hapunan. Ang problema natin, para mapahintulutan natin ang ating sarili na tanggapin ang ganitong pag-aalaga, kailangan nating aminin na tayo ay mahina. Ay, yan ang pinakamahirap gawin. Lalo na sa kultura natin ngayon. Kinamumuhian yan ng makabagong kultura ng pamumuno. Naghaharap ito ng isang mahalagang tanong bakit ba takot na takot tayong makita ng iba na tayo ay nahihirapan? Kasi ang turo sa atin sa mga seminars o sa social media, bawal kang magpakita ng kahinaan, never let them see you sweat, sabi nga nila. Kailangan lagi malakas. Pero kabaliktaran ito ng sinasabi sa Biblia. Binabago nito yung pamantayan ng mundo. Naalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto. Yung tungkol sa kanyang tinik sa laman? Yung nananalangin siya na tanggalin sana yun. Oo, nanalangin siya ng 3 beses na sana tanggalin ito pero hindi tinanggal ng Diyos. Sa halip, binigyan siya ng biyayang sapat dahil ang kapangyarihan daw ay nagiging perpekto sa kahinaan. Parang ang hirap lunukin nun, na yung mismong weakness mo ang magiging daluyan ng biyaya at lakas. Mahirap talaga kasi nabubuhay tayo sa isang kultura ng image management. Ginugugol natin ng napakaraming enerhiya araw-araw para lang kontrolin kung paano tayo tinitingnan ng iba. Yung kailangan laging perfect sa Instagram at sa LinkedIn. Oo, takot tayo na kapag nakita nilang nahihirapan tayo, iisipin nilang hindi tayo competent. Pero itong patuloy na pagbubuhat ng maskara ang mismong umuubo sa atin sa tahimik. Itinatago natin ang ating mga limitasyon, kaya walang nakakapasok na tulong. Ang pagiging dependente sa iba ay hindi kapintasan. Alam mo, naisip ko, kapag iniisip ko kung paano gumagana yung biyaya sa loob ng kahinaan natin. Parang ano yan analohiya ng isang taong may buhat na napakabigat na kahon. Paanong ahon? Kasi 'di ba, ang pagpapanggap na magaan ang kahon na buhat mo ay hindi mapapagaan dito. Nakakapagod lang lalo. Yung pagpapanggap na kunwari chill ka lang pero naningirig na yung tuhod mo. At sa huli, mabibitawan mo rin ito dahil hindi mo na kaya. Napakakalinaw ng ilustrasyong iyan. At para maprotektahan natin ang sarili natin, dyan pumapasok ang kahalagahan ng mga hangganan o boundaries. Kung tatanggapin natin na may limitasyon tayo tulad ng pagbuhat ng mabigat, hindi na tayo matatakot na maglagay ng linya. Kasi madalas nating isipin na ang paglalagay ng boundaries ay pagiging makasarili, di ba? Oo, na parang nagtatayo ka ng pader para itaboy ang ibang tao. Pero sa katotohanan, ang mga hangganan ay hindi pader laban sa pagmamahal. Ang mga ito ay mismong mga istruktura na nagpapanatiling posible ang pagmamahal na yon. Sustainable love, kumbaga. Tama. Kasi kapag walang limitasyon, nagbabago ang paglilingkod natin. Nagiging pait o resentment ito.
Ouch! Kaya pala minsan kapag sobra na tayo nagbibigay ng walang hangganan kahit sa mga taong mahal na mahal natin, kahit sa pamilya o sa mga katrabaho natin, Ano nangyari niyan? bigla na lang tayo nakakaramdam ng galit. Yung tipong naglilingkod ka nga, nagpapakabait ka sa labas, pero sa loob mo, isinusumpa mo na sila kasi pagod na pagod ka na. Nangyayari yan dahil nakakaramdam tayo na natrap tayo sa sitwasyon. Bukod pa sa paglalagay ng boundaries, kailangan din natin ng tunay na community para hindi tayo ma-isolate. Totoo yan. Nakamamatay ang pag-iisa. Oo, kailangan natin ng mga kaibigan na hindi believe sa mga titulo natin. Mga taong walang pakialam kung manager ka ba o ano, kailangan natin ng mga taong kayang tumitig sa atin at magtanong. Yung tatanungin ka kung totoo ba na natutulog ka pa. O kaya tanungin ka, napapansin ko parang nagmamanhid-manhidan ka na sa mga nangyayari. May nagtatanong ba sa atin ng ganyan? Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa ikaw na nakikinig ngayon at naghahanap ng paraan para makahinga, nangangahulugan ba ito na kailangan mo i-drop lahat ng responsibilidad mo bukas? Siyempre, hindi naman ganun. Di ba? Hindi pwede yun. Pero nangangahulugan ito na ang pagsasabi ng hindi, ng walang halong kahihiyan, ay isa sa pinakamabuting magagawa mo para sa sarili mo at sa misyon mo. Totoo. Ang kawalan ng kakayahang humindi ay simptomas na inaako natin ang kontrol na dapat ay nakalaan lang sa lumikha. Kailangan talaga nating baguhin ang metric natin eh. Kasi ang tunay na resilience, hindi siya nasusukat sa kung gaano kakatagal makakatiis ng pagod nang hindi bumabagsak. Hindi ito endurance contest. Hindi talaga nasusukat ito sa kung paano mo isinasaayos ang buhay mo ayon sa biyaya at sa pahinga. Ang pagpapahinga ay hindi pagtalibod sa tungkulin, isa itong pagsunod. At kapag natanggap mo ang limitasyon mo, doon ka magiging pinaka-epektibo. Grabe, ang shift sa perspective na yon. Kahit anong larangan pa ang ginagalawan mo ngayon, nasa opisina ka man, nag-aalaga ng pamilya sa bahay o naglilingkod sa komunidad, hindi ka ginawa para maging isang makina na walang patayan. Ang makina, pinapalitan lang yan kapag nasira. Pero tayo, kailangan natin ng espasyo para maging tao. Habang tinatapos natin itong malalim na pagtalakay natin, gusto kong iwanan ka ng isang matapang na kaisipan. Isang bagay na nag-uugnay sa lahat ng pinag-usapan natin. Napakaganda nitong pag-isipan nila. Kung totoo na ang pamamahinga ay isang gawa ng pagtitiwala at pagsamba na tayo ay nilikha at hindi ang lumika, ano kaya ang sinasabi ng kasalukuyang kalendaryo mo tungkol sa kung sino o ano ang tunay na sinasamba mo ngayon? Isang napakabigat at mahalagang tanong. Bigyan mo ng espasyo ang sarili mong pagnilayan iyan ng mag-isa. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Sana ay ibigay mo sa sarili mo ang pahintulot na huminga. Hanggang sa muli.